Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, sight words, pangungusap na pasalaysay at patanong, pagpapakilala sa sarili, at pangungumusta. Kapag may bago kayong kakilala, ano ang una ninyong sinasabi? Paano kayo nagpapakilala at paano ninyo kinukumusta ang isang kaibigan? Basahin natin. Ang bagong kaklase. Isang araw, may bagong kaklase si Lito. Siya ay si Marco. Tumayo si Marco sa harap ng klase at nagsabi, "Magandang araw, ako ay si Marco." Pagkatapos ay tinanong siya ni Lito, "Kumusta ka?" Ngumiti si Marco at sumagot, "Mabuti naman ako." Natuwa ang klase sa maayos na pagpapakilala ni Marco. Sino ang bagong kaklase? Paano siya nagpakilala? Bakit mahalagang magpakilala ng maayos? Basahin natin. Ako, ikaw, siya, kami, ay, at, sa, ito, iyon. Pangungusap na pasalaysay at patanong. Ang pangungusap na pasalaysay ay nagsasabi ng impormasyon at nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, ako ay si Ana. Siya ang aking kaibigan. May bago akong sapatos. Ang bahay ay malinis. Ang pangungusap na pananong ay ginagamit sa pagtatanong. Nagtatapos ito sa tandang pananong. Halimbawa, ano ang pangalan mo? Saan ka nakatira? Kailan ang kaarawan mo? Bakit ka umiiyak? Pagpapakilala sa sarili. Mahalaga ang maayos na pagpapakilala ng sarili upang lubos kang makilala ng ibang tao. Mga dapat tandaan sa pagpapakilala ng sarili. Bumati ng magalang. Sabihin ang iyong pangalan ng malinaw. Maaaring sabihin ang edad o baitang. Magsalita ng malinaw at may tamang lakas ng boses. Gumamit ng magagalang na pananalita. Halimbawa ng maayos na pagpapakilala. Magandang araw po. Ako ay si Juan de la Cruz. Ako ay 8 taong gulang at mag-aaral sa ikalawang baitang. Ikinagagalak ko kayong makilala. Gawin natin.
Piliin ang tamang sagot. Piliin ang sight word. Ano ang uri ng pangungusap na ito? Ano ang uri ng pangungusap na ito? Ano ang pangalan mo? Kumpletuhin ang pangungusap. Patlang ay si Ben. Alin ang tamang pangungumusta? Gawin natin. Tukuyin kung anong uri ng pangungusap. Pasalaysay ba o patanong? Ikalawang araw, sight words, pangungusap na pautos, pakiusap at padamdam, pangungumusta at pagpapasalamat. Kapag may gusto tayong ipagawa, paano tayo magsalita? Kapag tayo ay masaya o nagugulat, paano natin ito ipinapakita? Kapag may tumulong sa atin, ano ang ating sinasabi? Basahin natin. Ang magalang na bata. Isang araw, nakasalubong ni Ana ang kanyang guro. Magandang araw po, ang masayang bati niya. Habang nasa silid-aralan ay nahulog ang aklat ng kaklase niya. Pakiabot naman ang aking aklat. Pakiusap sa kanya ng kanyang kaklase. Inabot ni Ana ang aklat. Maraming salamat, Ana, ang sabi ng kanyang kaklase. Walang anuman, ang magalang na sagot ni Ana. Bakit mahalagang maging magalang? Basahin natin. Ako, ikaw, siya, kami, ay, at, sa, ito, iyon. Pangungusap na pautos. Ang pangungusap na pautos ay ginagamit upang mag-utos o magbigay ng panuto. Halimbawa, isara mo ang pinto. Linisin mo ang mesa. Buksan ninyo ang bintana. Punasan mo ang upuan. Ang pangungusap na pakiusap ay ginagamit upang magalang na humingi ng pabor. Halimbawa, pakiabot ang lapis. Pakibukas po ang pintuan. Maaari po bang dumaan? Pwede po bang lumabas? Ang pangungusap na padamdam ay nagpapahayag ng matinding damdamin. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Halimbawa, ang saya ko. Naku, nahulog ang libro. Saklolo, aray ko.
pangungumusta at pagpapasalamat. Ang pangungumusta ay ang pagtatanong ng kalagayan o nararamdaman ng isang tao. Halimbawa, kumusta ka? Ayos ka lang ba? May masakit ba? Ang pagpapasalamat ay ang pagbibigay ng halaga sa mga mabubuting ginawa sa iyo ng ibang tao. Halimbawa, salamat, maraming salamat po. Salamat sa iyong tulong. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Alin ang pangungusap na padamdam? Alin ang pangungusap na pakiusap? Ano ang dapat sabihin kapag may tumulong sa'yo? Alin ang sight words? Anong uri ng pangungusap ang linisin mo ang silid? Gawin natin. Tukuyin ang uri ng pangungusap. Ikatlong araw. Salitang magkasing kahulugan. High frequency words. Kwentong pambata, sanhi at bunga. Basahin natin. Masaya, maligaya. Mabilis, matulin. Maganda, marikit. Tahimik, payapa. Maliit, munti. Masarap, malinamnam. Mataas, matangkad. Maliksi, mabilis. Mabagal, makupad. Magulo, maingay. Ito ay mga halimbawa ng salitang magkasing kahulugan. Ang salitang magkasing kahulugan ay mga salitang magkaiba ang baybay, ngunit pareho o magkatulad ang kahulugan. Basahin natin. Ang, mga, siya, ako, at, sa, ay, ito. Basahin natin. Ang munting halaman. Si Lisa ay nagtanim ng maliit na halaman sa kanilang bakuran. Araw-araw niya itong dinidiligan. Isang araw, nakalimutan niyang diligan ito dahil siya ay naglaro. Kinabukasan, nalanta ang halaman. Nalungkot si Liza, kaya muli niya itong inalagaan. Sino ang nagtanim ng halaman?
Ano ang ginagawa niya araw-araw? Ano ang sanhi ng pagkalanta ng halaman? Ano ang naging bunga nito? Ano ang posibleng wakas ng kwento? Ang magkasing kahulugan ay salitang magkatulad ang kahulugan. Ang sanhi ay dahilan, ang bunga ay resulta. Gawin natin. Bilugan ang salitang magkasing kahulugan. Gawin natin. Tukuyin kung ang nakasalungguhit na salita ay sanhi o bunga. Ikaapat na araw, salitang magkasing kahulugan. High frequency words. Kwentong pambata. Pag-uugnay ng kwento sa sariling karanasan. Posibleng wakas at talata. Paghambingin ang mga salitang magkasing kahulugan. Ang kasing kahulugan ng masaya ay maligaya. Ang kasing kahulugan ng maliit ay munti. Ang kasing kahulugan ng malamig ay maginaw. Ang kasing kahulugan ng tama ay wasto. At ang kasing kahulugan ng maganda ay marikit. Basahin natin. Ang mga siya, ako, at sa ay ito. Basahin natin. Ang araw ng pagtulong. Isang araw, nakita ni Ben ang kanyang kapitbahay na si Lola Lena na nahihirapang magbuhat ng mga bayong. Lumapit si Ben at tinulungan niya ito. Natuwa si Lola Nena at nagpasalamat. Naging masaya si Ben dahil nakatulong siya sa kapwa. Sino ang tumulong kay Lola Nena? Ano ang ginawa ni Ben? Ano ang naramdaman ni Lola Nena? Katulad ni Ben, nakatulong ka na rin ba sa ibang tao? Ibahagi. Ang magkasing kahulugan ay salitang magkatulad ang kahulugan. Ang high-frequency words ay madalas gamitin sa pagbabasa. Maaaring iugnay ang kwento sa sariling karanasan. Ang talata ay binubuo ng magkaugnay na pangungusap. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot.
Alin ang kasing kahulugan ng maliit? Alin ang high frequency word? Ano ang ginawa ni Ben sa kwento? Ano ang tawag sa maaaring mangyari sa huli ng kwento? Ano ang tawag sa magkakaugnay na pangungusap na may iisang paksa? Gawin natin. Sumulat ng 3 hanggang 4 na pangungusap tungkol sa isang karanasan ng pagtulong sa iba. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!